Anxiety, I had depression because of those, I was crucified, ostracized, questioned my ability and my capability. Ang depression, I was so depressed. Nagpaalam na ako sa Diyos, ikaw nang bahala sa anak ko, ganyan. Kasi lundag na ako dun sa tinignan ko. Umuwi ako ng Pampanga, Nay. Lugong-lugo ako, tapos tinitignan ko anak ko mag-birthday sa kinabukasan. Sinabi ko sa nanay ko, wala akong pera eh. Tapos sabi na nanay ko, This is it, politics. Latest dihis ng showbiz. Ako na, Dira! hey! Hey, you're live! I'm very, very happy to see my baby. And it's my special day, of course. At alam ko, sa lahat ng mga nagmamahal sa akin at patuloy nagmamahal, sa lahat ng mga nag-greet sa akin at mag-greet pa lang, maraming salamat. Ako, tara na, pasok na kayo sa dati yung tambayan na ngayon na ginagawa ninyong isa sa inyong mga minamahal na tahanan. Ito po ang OOTD. Oras ng opinion. Talakayan at diskusyon. With my nanay na pareho kami naka-ube. No, parang Ube. pasok na handaan dahil nga birthday ko na yun. Halaya. Halaya. si Manikin lang naman yung etsosera na siya, nag-red doon. Tapos akala siya may birthday. Ako may birthday. Nang-upstage siya na to. Ang ating minamahal, the Political and Showbiz Official Dome ng OOTD. Kasama ko ngayon si Nanay Jobert saka dito. And I'm officially greeting you. A happy birthday, anak ko. Direk Chaps Malonsala. From all of us, from my family to yours, especially you. Happy birthday. Maraming salamat. Yes! Yan. Ito na araw. My gosh! Kumbaga, let's turn the tables. Okay? Handa na ba ako dyan? Oo naman, it's very casual. Pero paalala natin sa kanila today is the presentation of the articles of impeachment. Today is June 11, and ang lahat ng tao since this morning ay nakatutok yan. Nakatutok sa kanilang mga television sets, sa kanilang mga news channels para makialam, makibahagi at makinig tungkol sa ipinangakong schedule ng presentation of articles of impeachment at maaaring pag-convene mga senators as senators sa impeachment case against VP Sara. And we're praying na ang lahat ng mga mangyayari ay maging tama para sa mga mamamayan. Hindi para sa iilang tao lang. Para maging maayos ang lahat. No? We want a peaceful country. We want something very democratic. Yes. Pero kumbaga, huwag tayong maglokohan. Basta, okay na yun. Basta, today is a very important day for all of us. Kasi kanina, alam mo na, siyempre, lahat nakatutok sa news. Ngayon naman, tutok naman kayo sa birthday ng anak po. How are you feeling now? Ako, sa dinanas na ng buhay ko, parang ngayong birthday ko, gratefulness ang talagang nararamdaman ko. I just wanted to say thank you to a lot of things and to a lot of people and to a lot of events na nangyayari sa buhay ko. Pero you're happy. I'm at my happiest. Yeah. You're at your happiest. At my happiest. So far. Just so far. And the best is yet to come. Yes po. Kasi naalala ko, Kinakabahan ako na yun. Just ko nung birthday ko, di ba, you turned also the tables. Kumbaga, you interviewed me on my birthday. Kumbaga, lahat ginawa mo, you prepared for my birthday. Ako kasi alam mo naman ako, di ba kilala mo ko, tamad ako. Alam mo, ka naman. I won't take you by surprise. Alam mo na, kumbaga kung ano lang lumabas sa bibig ko, yung lumabas sa bibig ko, may magagawa pa ba ako? Alam mo na. But I'm very, very proud of you. I'm very proud of you. Malayo mo na agwat ang edad natin, pero you don't make me feel that. Kumbaga, that respect that you gave me, that love, unconditional, at saka your friendship, I treasure that. Kaya may mga bagay-bagay na gusto kong ipakilala ka sa ating public. Sa ating OTGans. Because diba, kayo, nakilala nyo na ako dahil sa lagi na sinasabi about me, tsaka lambes ako na feature ng mga anik-anik. Pero si Direk Chaps kasi is a very private person. Okay? May mga bagay lang kami na pagkakasunduan, we have common interests, no? Pero basically, as a whole, si Chaps kasi is very private. Kaya, kubaran natin siya. Alam mo, in a way, little lang naman. Kumbaga, part of him. Para makilala nyo lang siya. Yun ang gusto kong malaman nila. That's why,
There's some very, very simple questions that I'd like to ask you at saka i-address mo lang. Kasi maraming faces tayo as tao. Marami tayong roles na ginagampanan sa mabuhay natin. I'd like to ask you that. Okay. Unang-una, who is Chaps? When were you born? Ano bang yung tell us, kumbaga mga basic. Ay, pinanganak ako sa simpleng lugar sa Minalin, Pampanga. Na kung saan, siyempre, simple lang yung mga magulang ko. My mom is a teacher and my father is an employee. And we were raised like isang magulang na isang nanay na isang guro. Na parang dapat prim and proper ka, may mga bagay siyang pinalaki kami ng mga ganito, ganyan. Dahil nga, marami, lalo na sa probinsya nanay, kapag ang nanay mo ay isang guro, they're expecting the kids to be right. So, Yes. ganun sa kami pinalaki ng nanay ko. Actually, you have an advantage over many of us eh. Kasi pag guro kasi, di ba, may sarili na kaagad ano eh. Kumbaga meron siyang vantage point eh sa pagpapalaki mo anak, how to instill values, kumbaga meron kayo, kasi kumbaga ibang respeto natin sa mga guro eh. Anyway, so you finished college. I finished my college sa Trinity University of Asia as a mass communication major in broadcasting. So I thought, and many of my parents and my family were like expecting me to be a broadcaster because they thought, and they were like telling me na I was good in communication and all la. But I turned out to be doon sa theater ako. Theater side. But still, pasok pa rin naman siya sa broadcast. Yeah, which we were doing now sa OOTD na ay parang feeling ko, eto na nga yung pinangarap na aking mga magulang, lalo na aking mahal na ina, na nakikita niya ngayon in heaven, na may ginagawa akong gusto niya noon, no, at pinangarap niya para sa akin. At saka doon nabuhay, doon pinanganak ang Hiraya Theater Production. No? Yan na, ang Hiraya Theater Production, no, I started as a theater actor talaga, no, parang sabi ko, Sa Trinity to. sa iba-ibang mga theater company outside Trinity, but I also started sa loob ng Trinity as yung meron kaming theater organization doon na doon ako na-expose, doon ako namulat na ang teatro at entablado ay pwedeng magkwento, na pwedeng magbigay ng maraming bagay sa pagkatao ko at sa mga taong manonood. I put up Hiraya after noong isang araw nung sabi ko, di naman magaling itong artistang to, bakit siya bida? May napanood kang ganung play. I mean, I was a part of the play na parang pag umaarte kami, parang di mo siya magaling, ba't siya yung bida dito? So I thought of, doing my own theater company na ang bata ko pa lang noon sabi ko, tayo ako ng theater company kung saan kahit hindi ka gwapo or hindi ka bida, pero magaling ka at karapat-dapat ka dun sa role, ibibigay ko sa'yo. So, nakailan buo ito. When was this? 2005 na actually Tagal na. 20 years na 20 po years ang ago. Hiraya Theater Production. When I started na, a lot of theater people questioned me. Ang dami talaga nagtaas ng kilay, kakayanin ko ba? Dalawang taon lang yan or isang taon lang yan, pagkatapos ito wala na, magsasarado na. But because of those na, pinalaki naman talaga ako ng nanay ko at ng aking mga magulang na lalaban. Na I will always prove people wrong because of the things that they were telling me na hindi ko kakayanin, na hindi ako pwede, na hindi ako dapat ganun. Yun, 20 years na siya. Kaya sabi ko parang... But it took you rin a while to succeed, no? As a theater, It was not easy. It was not easy. It was not easy. Siyempre, when we started, mga kurti-kurti na lang yung mga ginagamit namin. Hindi naman kami mayaman. I started, hindi naman ako mayaman. Costly. Hindi siya ganun ka-costly kasi nga yung mga theater actors na kasama ko, na kinuha ko, ay mga co-actors ko when I started. But you produced it. Yeah, it was Kasi that time, syempre, you're still gathering sponsors, hindi ka pa ganun ka. Malakas talaga loob ko na eh. Siguro when I pitched, I promised heaven and earth sa mga manonood, ganyan, eto yung may expect ninyo, ganyan. And I tried. It was, ang dami sabi nga siya, ang dami nagtaas ng kilay sa akin. Nasasaktan ako. Kasi parang people really can't be happy. Or they cannot, they cannot share the victor that you have, like the fact that I was able to put up my own theater company. Ang Hiraya na, ang ibig sabihin ng Hiraya ay malalim na nakahulugan ng salitang sa pantaha, guni-guni, pangarap. Pangarap. And Hiraya, a theater prod,
is my dream. And I named it after that. Ayun. Kaya, so, would you still bump into these people na minamaliit ka before? Anong naging reaction nila pag nagkikita kayo? Some we don't talk anymore. Some nandyan lang. And ako naman kasi I do not focus on the negativity most of the time. Dahil nga sabi ko nga sa'yo na palagi, grateful talaga ang puso ko. And when you're grateful, you just see the other side of the coin, yung positibo na lang, kaysa sa masaktan ka na, you know naman, yung mga pinagdaanan ko, I had anxiety, I had depression because of those, you know, I was crucified, ostracized, questioned my ability and my capability. Ang dami mo palang tuition fees na binayaran mo na bago mo, di ba, na-achieve ang lahat ng Marami kasagayahan. muna akong iniyak, marami muna akong, I even doubted myself. Madalas na, if I may, no, madalas sinasabi, hindi natin mapigilan na hindi natin i-consider yung sinasabi ng ibang tao. Kung ano sinasabi nila, akala mo ikaw na yung lalo at ang dami-dami na nagsasabi na ganito ka, ganyan ka. Nakakalimutan mo na yung tunay na kung sino ka. Yes. And because of that, maaari, kung pinakinggan ko yon, maaaring, wala ako na yun. Maaaring hindi ako nagtagumpay for 20 long years, no? I was lucky that I have a mom na sumalangit na at alam ko nasa langit siya ngayon, na who was there telling me that I was good, I will continue fighting because she believed in me. Isang tao lang yung niwala talaga sa akin ay, ang nanay ko lang. Siya lang, kaya siguro ang pagmamahal ko sa kanya kahit wala na siya. Every time that I have, you know, I have these successes, I always look up and tell her, thank you, kasi kung wala naman siya, swerte ako na may magulang ako na naniwala na hanggang sa huli ay nandun. At kaya malakas ang loob ko. Kaya ayun ang gusto malaman ng mga tao. Kung just who is really Chaps Manansala? Yung Romel Manansala. Chaps Manansala is my stage name and Romel Manansala is my real name. Okay. Simulan natin sa pagiging artist mo. You're an artist, an actor, you're a producer, you're a director, a scriptwriter. Anong klase kang artist? How deep are you? Na hindi ko masasabing malalim ako kasi sabi ko nga, wala naman akong mga nakatrabaho, mga pangalan na pwede kong sabihin, I work with this someone na magagaling, sikat at kilala sa larangan namin. Mga direktor na hindi pa ganoon kalalaking pangalan ng mga nakatrabaho ko lang when I started, no. As an artist, masasabi ko malalim ba ako? Lumalalim na lang ako dahil sa karanasan at yung mga kung paano ko nakikita ang mundo. Sa dami ng mga pains and struggles ko, sa lahat ng mga iniyak ko, doon ko kung kinukuha yung art, yung sining na meron ako para makapagbahagi ng maraming bagay sa mga manonood ng Hiraya Theater Production. Sa mga panahon ito ay mas ano ka as a producer because you know it's alam mo ang theater naman talaga alam naman natin that is not really lucrative, no, pero in fairness, no, naging laking tulong din sa iyo, at saka you've been catering to many schools. Anong klase nga ng Hiraya Theater? How do you do it? We ang tawag nila sa amin ay fly by night. Fly by night. Ang totoong meaning ng fly by night ay we fly at night. We go from one place to another place. Mobile. Pero naging negative ang connotation ng fly by night. Yeah. Kasi nga dahil parang ang cheap, 1, 2, 3, parang pito-pito, parang gano'n ang panahon natin. Pero ako I have to admit na sa akin sa sinasabi ko palagi sa mga artista ko, we may be fly by night. We go from one theater to another theater. Minsan may aircon, minsan walang aircon. Papadiliman lang namin, ang init-init. Pero magpe-perform kami. Because we go to the untraveled roads. At sinasabi ko before the play, sasabihin ko sa mga artista ko na let's bless them. Dahil maaari majority ng mga manonood namin ay first-timer pa lang. Yes, yeah. And we have, yung mundo namin maaring hindi alam at hindi kilala o hindi iniisip na may nag-exist na mundo kagaya namin. Or would you be appreciated? Maaring hindi nila maintindihan. Maaring pagtatawanan lang kami. Maaring mag-iingay sila. Especially sa panahon ito na alam mo naman na binubuhay nyo lang. Pilit lang nating binubuhay ang teatro because syempre mas kilala nila na
forms of entertainment like television and movies and everything, ang theater was left behind. Unlike long time ago na ang theater was the only, di ba, means Meron, of oo. entertainment. So kayo, no, ang tibay nyo at ang lakas ng loob mo. Nay, kasi wala, feeling ko noon nung nag-uumpisa kami, wala naman kaming market dito sa Maynila. So ang pwede kong makita ay punta sa probinsya, sa iba-ibang probinsya, as far as Tacloban, Cebu. We went Rojas. to Rojas, Capiz. Pangasinan. Binabiyahe ko yan na parang ginagawa kong Quiapo ang Pangasinan. Dahil akala ko yun lang ang pwedeng yumakap sa amin. Pero nung unti-unti ay nakakapag-show na kami dito sa Maynila, niyayakap kami ng mga audience at sinasabing appreciated kami. Dahil ang play namin ay simple lang, hindi naman mga magagarbong mga set design ang meron kami dahil nga binabiyahe namin eh. Ako na yung kaluluwa ng istoryang mapapanood at kung gaano kasincere yung mga artistang mapapanood nila sa entablado really matters. Naalala ko na sa Lasal, sa De La Salle Zobel. Noong pinanood nila kami for the very first time, bago daw sila nanood, pag sila daw yung nagpe-perform sa mga theater play nila, or the teacher will ask them to perform, mga magagarbo at malalaking mga set designs ang ginagamit nila. But after they watched Hiraya Theater Production, the year after that, biglang nagbago daw. Parang, pwede naman pala kahit hindi malalaki ang mga set design or mga kung ano man nakikita sa entablado. Pero, importante talaga yung mensahe, klaro at sincere na maibibigay at maipapaabot sa mga audience mo. Ayun. Alam mo naman kasi kilala ka namin. How are you as a director? How are you as a boss? Alam mo yon sa mga staff mo. Naaminado ako nung nag-uumpisa ako kasi nga marami nagko-question sa akin parang, naging director lang yan kasi sarili niya yung theater company niya. Because I really am a theater actor. May masama ba doon? Nung umpisa na I also doubted myself. So what I did, una, naging parang, kunwari, mataray akong direktor, yung strict ako, malupit, monster na tinatawag nila. Kasi nga, I have to make them feel na hindi ko kayo ka-level. Parang ganun lang. Dumating pa nga sa punto na yun na nung nag-uumpisa ako, dahil nga ang tawag sila sa akin, sir. Dahil nga producer lang ako Sir Chops, ganyan-ganyan. Noong pumunta kami sa isang probinsya, dahil nga gumagawa pa lang kami ng pangalan, kinausap ko yung mga staff ko na, huwag niyo akong tatawagin sir dito, tawagin niyo ako direct. Hindi ko alam na yung mga staff ko noon, parang na-off sa akin. Dahil, dapat, totoo nga naman, bago ka tawaging direktor, dapat, patunayan mo muna. Pero I was pushing them because of I am a marketing man. I'm a businessman. So yun yung kailangan kong pakilala. Nag-umpisa pa lang ako, and I was really young. I was 20 at my late 20s na eh. So parang, pero hindi para iparamdam sa kanila or director ako hindi ganon. It was for my marketing thing. It was not for that. Kasi hindi naman ako para magyabang na director Or ako. nag-reconcile naman kayo? We reconciled and there's this one play, yung Tatlo Buo. I watched that. Ang ganda. Doon lang nila nakita nung ipinlay namin sa PETA Theater at in-appreciate ng lahat ng mga manonood na I make sense. Pero bago ako naging director o bago ko tinanggap na maging director, kasi artistang gusto ko hindi ko pinagdasal na maging director. Naging pangarap mo maging artista? Artista na kasi nga, theater actor ako. I'm an actor. Hindi sa television, mas gusto ko sa entablado. Entablado talaga. Oo, yun yung gusto ko. I wanted to perform, I wanted to see people cry when I cry, laugh when I laugh, or we wanted them to laugh with us, cry with us, smile with us and all. It feels really good. Hindi ko pinagdasal ang maging direktor. Pero minsan na hindi naman yung pinagdadasal natin ang ibibigay ng Diyos Yeah. Diba? May mga redirections yan. When people questioned me as a director, if I can be a director, and a lot questioned me and I felt it, muntik na akong mag-doubt sa sarili ko. Pero sabi nga na nanay ko, It was a big challenge, Napakalaking challenge niya. Nay, I always prove people wrong. Vengeance is not ours, di ba? It's God, sabi nga nung isang declamation piece, no? Pero
Ako, ang sinasabi ko lang sa sarili ko na hindi pwedeng matalo ako dito sa laban na to. Kasi Hiraya is mine. Hindi pwedeng, sige, pero I'm a mass comm graduate. Pinag-aralan namin ang pagsusulat, ang pag-direct, at Tsaka lahat-lahat. nasugalan mo na yan eh. Nasugalan ko na, Nasugalan nandyan mo na na, ako. oo. Hindi na ako pwedeng magpatalo dito. So what I did, Nay, para nagbasa ako, nag-aral uli ako, paano ko ba magiging tamang direktor? Pagiging direktor, dapat artista ka. Para maging tamang director ka, dapat writer ka, and I write. Yeah. Para maging effective kang director, dapat alam mong ibenta ang show mo, ang dinidirect mo. And I did. I was doing that. I was the marketing man of Hiraya. Oh, multifaceted ka eh. And at the end, kailangan nakakausap mo yung mga audience mo. And then, since ako nagbebenta, nakakausap ko yung audience ko through the years, unti-unti. Hanggang ngayon naman, natututo pa rin ako. Kailangan, uhaw pa rin ako sa pagkatuto. I never stop. Alam mo, this is a one-man show, actually. Yung Hiraya, alam mo, to this day, alam mo, it's very, doon natin nakita that you're very active at saka tanggap na kayo ng tao, you're going national eh. Ang galing. Nung Nakakatuwa nakakuha na kami ng mga awards, Best Playwright, sa Stallion Platinum Awards for Theater, Gems. sa Gems, doon na ako nag-umpisang tama lang na pinaglaban ko ang maraming bagay. Meron akong kaibigan na fellow director ko na maaaring nag-aalis sa akin. Hindi ko alam kung anong pinanggagalingan ng galit niya at siniraan niya ako ng marami sa social media. And because of that, I had anxiety and depression. This is 16, 17. And I almost killed myself. Oh no. Sa 32nd floor muntik na akong, nagpapaalam na ako kasi wala na. I had all the paranoias. Wala na. Wala talagang mukha ang depression. I was so depressed. Nagpaalam na ako sa Diyos. Ikaw nang bahala sa anak ko, ganyan. Kasi lundag na ako. Tinignan ko, nasa may barang EDSA. Hiniram ko yung condominium ng kapatid ko. Sabi ko, tapos na ako dito. Nung lulundag na ako, may yung cellphone ko nandito. Biglang nag-ring siya. Tapos biglang may tumatawag. Yung tumatawag parang isang malaking project na matagal kong hinihintay na makakapagsalba sa akin financially and all. Sinave ako ng tawag na yun. At nung makita ko siya, nung mag-meeting kami, niyakap ko siya, tapos umiiyak ako. Tapos na-weird doon siya sa akin, ramdam ko na-weird doon. Bakit hindi kami naman kami close? Ba't iiyakap ako nito? Kasi binulong ko lang sa kanya, you just saved a soul. At nangyari yung project na yun at naging successful. And kasi na yung depression kasi minsan dahil wala kang pera, humihina ka, nagda-doubt ka, maraming problema, ang dami-dami mga bagay, no? So yung after nung project na yun, doon ko parang naisalba ako, lumakas uli ako kasi nga ang daming praises na mga sinasabi na mga ganda yung event na ginawa ko. And then I wrote a play entitled Sina Dasal. I see. Oo. Isa pang magandang play yun. Dito ko naranasan yung mga audience namin umiiyak. Mga tunay na lalaki, mga sundalo, kung sino-sino mga lalaki na hindi mo expect na umiiyak. Maraming mga yumakap after the play. Sabi ko, kung hindi ako nagkaroon ng depression at kung di ako sinave ng Diyos na muntik ko na ako magpakamatay, baka hindi ko na naranasan ito. Yan ay parang sa akin ngayon, after what happened, parang second life ko na to. If I can be a blessing to other people, since this is my second life, I will give it. Ibibigay ko yan. At sa'yo na alam mo yan, parang sinasabi ko palagi, if I can be a blessing to you dahil sa pagtitiwala at pagmamahal mo sa akin, I will give it. Kasi, kukunti na lang yung mga taong ginusto kong magstay sa buhay ko. At iilan na lang. At isa ka sa mga yan. Salamat, and I appreciate that. At ganun ka rin sa amin. You're such a blessing to us. That's why we're talking about friendship now. Kasi napapansin kasi namin sa iyo, parang is it a choice na you don't embrace all people to become your friends? Parang bang namimili ka lang ba? Or, or it just so happened? I used to have a lot of friends. Nakalimutan ko nga yung pamilya ko eh. Because ako naman, I can speak for you as far as friendship is concerned. You're so loyal. And you have a big heart. Pero nasa tamang perspective ka. You cannot be abused. Is it
intentional? Na hindi naman Guarded ka ba talaga? Hindi overnight yun eh. Madami talaga akong mga kaibigan na kinaibigan na parang tinraidor ako. Marami akong mga minahal na akala ko buong buhay ko sila na kaibigan ko, mas mahal ko sila kaysa sa pamilya ko. Dumating ako sa punto na nararamdaman ko yung pamilya ko na nagsiselo sa akin dahil mas nakakalimutan ko sila at mas focus ako sa mga nagiging Sa kaibigan mga friends ko. mo? But it turned out na parang hindi pala pwedeng ganun dahil maaring ma-abuse ka nila or maaring naiinggit pala sila sa'yo. Meron dahil nakikita nila successful ka, sila hindi masyado. And because of that, maaring sisiraan ka na lang nila, sasabihin nila lang ganito, ganyan and all. So parang ang lungkot. Iyo. Kaya ngayon ay, nung magkita na tayo, doon ko na umpisa na, I have to choose kung sino yung mga totoong kaibigan muna bago sabihin kaibigan ko sila. Yeah. Ang mga kaibigan ko na lang ngayon, yung mga kaibigan ko noong nag-uumpisa pa lang ako. Dahil kinaibigan na nila ako. Wala pa naman akong achievements or whatever you call it, no? Tanggap ka nila for whoever you are. Yes, Anywhere. when I started, kaibigan ko pa rin sila. At yung mga ngayon na hindi pera ang dahilan kung bakit ka magkaibigan or hindi because I'm a producer and I'm a director. People would just like to, ganyan ang ang ganyan nararanasan mo parang para mabigyan mo sila ng project, kakaibiganin ka nila, mga ganyan. Akala mo totoo at sincere, ngayon pala hindi. So masasaktan ka. So ngayon ay, because of what happened to me na nagkaroon akong depression, talagang kinaguard ko na yung sarili ko sa maraming bagay. And it's not bad, mga kaibigan, to guard yourself, as far as friendships is concerned. Kasi minsan napaka-deceiving ng mundong ito. And so many deceiving na mga people, ang dami kasing nagkukunwari, di ba? We may not notice, no? Pero eventually you realize na hindi pala siya true friend. At nakita ko yun sa'yo eh. Napakahusay mag-guard ngayon ng feelings mo at saka ang galing mo mamili ng friends. Kasi yun talaga ang dapat and we owe that to ourselves. Ang maging tama sa kung sinong tamang mamahalin at pagkakatiwalaan sa buhay natin. At kukunti na lang kayo, Nay. Pero mas masaya ako ngayon. Napakaswerte nga namin. You have a big soul, a big heart. Alam mo, ang ganda. At saka gusto ko sa iyo, prangka ka. Straightforward, Nay. Kasi minsan doon lang din ako nawawala ng kaibigan dahil sa pagiging straightforward ko. Pero kapag sinasabi ko nga, di ba, si Vice ganda, naiintindihan ko siya noon eh. Nay, kasi nga, minsan unguarded tayo kahit may nasa camera tayo or marami nakakarinig, nasasabi pa rin natin yung totoo. Kasi yun tayo because we care. If you sincerely care, you sincerely say your piece to people. Oo. Alam mo, ganyan siyang friend. Okay, let's jump. Okay, after being a friend na alam natin napakabuti niyong kaibigan, of course, we're not perfect. No? May mga flaws din tayo in a way. Sometimes. Ngayon, gusto ko lang malaman, how are you as a brother? How many siblings do you have? I have Kasi nakikita ko eh. We're 6 na eh. You're 6. Pangalawa ako Panganay. sa panganay, ang ate ko tas ako, tapos si Leanne ang aming bunso. Sabi ko nga sa'yo, nung nag-umpisa ako, nakalimutan ko pamilya ko. Nagtatampo mga yan sa akin. I was like yun na, yung happy-go-lucky. Go everywhere, anywhere I wanted, forgetting what my Gypsy family... to eh. Gypsy. Hindi nun ganda, pero noong nawala ang pinakamamahal kong ina nung nagpaalam siya, hindi ko alam, biglang nagbago na lang yung ihip ng hangin na parang, lalo na nagdesisyon na akong bawasan yung mga kaibigan ko. Na-realize ko na yun na kapag ang pamilya ay pamilya pa rin. Ang pamilya ko ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na tama. Na sa maraming taon ng buhay ko, mas finokus ko sa mga kaibigan, nakalimutan kong pamilya, nakalimutan ko na sila pala ang tunay na nagmamahal at pwedeng magmahal. Parang nag-aaway kayo, maaaring hindi kayo nagkakasundo, no? Pero sa panahon na bagsak ka, na-realize ko, pamilya pala talaga. Kaya ngayon ay, binabalik ko sa kanila, bumabawi ako sa kanila, at ramdam ko na sobrang grateful sila talaga. Isa pang na-realize ko, na kapag successful ka, ba't kaya hindi sila they are not joining my victor, ganyan. Kapag pala hindi naman sila nakakaramdam ng success mo. Like, hindi mo sila nasisharean, or hindi mo sila natitreat, or hindi mo sila nabibigyan ng oras. Parang, kahit pamilya mo sila, they will not celebrate with you. Pero kapag na-share mo yung success mo sa kanila, at nararamdaman nila yon sa lahat ng mga successes mo na
palaging nandun sila cheering at pinapalakpakan ka nila. Yun ang kailangan natin. Actually, at the end of the day, ang babalikan mo lang mo, wala ibang di pamilya pa rin. Pamilya lang eh. No? But you have, at least you know in your heart that you've been a good brother. Nagkamali ako na sa maraming pagkakataon, pero may panahon ng pagbawi. At ngayon yung pagbawi ko. Kita mo sa mga ngiti nila, sa, mayakap nila, mararamdaman mo, no? Na iba. Iba kapag tunay kang finally nagmamahal. Yung pagbabalik ng pagmamahal, mas tama. Mas nakakalakas. Kasi manghihina ka pa rin eh, magda-doubt ka pa rin eh. Pero pag andyan sila, kasi kasama ko sila sa production ko eh. It's a Manansala production daw Hiray eh. Pero happy ako na simple lang, yung may mga iba na ang trabaho lang nila sa audience, yung mga kapatid kong iba, yung iba naman nagluluto lang, ganyan. But they're a part of me. Kaya mas masaya ako ngayon kumpara dati nung marami pa akong mga kaibigan. At naging mas masaya ka nung magkaroon ka ng anak. Naging ama ka. Ay. No? Di ba? You have your daughter, your beautiful daughter, Kiara. Kumbaga, she's the light of your life. How are you as a father? How good are you as a father? I was not so good. When Kiara was like 1, 2, 3 years old, 4 years old. Alam mo naman, pinagdaanan ko, no? Naging sugarol tayo. I was addicted to casino because, masyadong nung bata ako, sabi ko, nagdasal ako na sana ay yumaman ako. Pero hindi ko But you had pinagdasal a chance, may nagkapera ka na nun. Oo. Pero dahil ngayon naging sugarol ako, I was playing like an animal. Lumalaki si Kiara. Alam mo, there's this one time na, ito hindi ko makalimutan, she was 4 years old. Meron akong like 30,000 in my pocket, in my bank. Last na money ko na yun. Yun sana yung pang-birthday ko sa kanya. Tapos sabi ko, baka dumami, pumunta akong casino. Tapos, yung storya, natalo. Umuwi ako ng Pampanga na lugong-lugo ako. Tapos tinitingnan ko, anak ko mag-birthday sa kinabukasan. Sinabi ko sa nanay ko, wala akong pera eh. Tapos sabi na nanay ko, pagluto natin siya. Tapos, ang luto nila parang simple lang na pansit, chicken at saka spaghetti at konti lang kasi nga, hindi naman kami mayaman nun eh. At saka tinalo mo yung pera eh. Tinalo ko pera. Si Kiara, ang malaking dahilan kung bakit nagbago ako. Napauwang ka. Sinabi ko sa kanya nung June 7 ito, nung So June 7 was Kiara's birthday. Sinelebrate namin si pinakabago naming tahanan sa Tagaytay. Meron na kaming vacation house sa Tagaytay. Sabi ko sa kanya, anak, this is yours. So hindi pa niya naiintindihan. She's just 11, no? That's yours, sabi niya. But that's dad's legacy. At anak, dahil sa'yo, nagbago ang maraming bagay sa akin. Maaaring hindi pa naiintindihan na anak ko yun. Pero yung mga kapatid ko na nakarinig nun, alam ko na sobrang... isipin mo, may bahay bakasyon sa Tagaytay. Parang, grabe. When I stopped gambling, that was the only time na nagkaroon ako ng attention sa anak ko, na meron akong responsibilidad sa anak ko, na obligasyon ko anak ko, na talagang siya naman ang constant ko. Hindi ang sugal, hindi mga kaibigan ko, kundi ang nag-iisang anak ko. And I will always, my siblings will always say na sobrang laki daw ni Kiara sa akin. Tinatanong mo bilang father na ako na hindi. Laki ako na binigyan ako ng Diyos ng isang Kisha Princess Kiara Manansala. Na kahit wala yung nanay niya, na ako lang ang single dad na nabuo ako bilang isang tao. At yung mga bagay na hindi isinantabi ko noon, dahil may anak akong aasa at umaasa at merong kailangan magandang future na ibigay na ako lang ang tayong makakapagbigay noon. Nakuha kong disiplinahin at kontrolin yung mga bagay na maaaring nakakapagpasaya sa akin pero nakakasira ng buhay ko. Si Kiara yun. At bilang binigay ng Diyos ang responsibilidad na pagiging ama sa akin, yun yung niyakap ko ngayon at yayakapin ko hanggang sa huli. So we can say that she is your biggest blessing. She is my biggest constant and she is my life now.
siyang dahilan kung bakit mahirap pong makipaglaban araw-araw. Alam na mauuti dyan sa atin yan, Alam araw-araw. natin yan. Pero pag merong isang anghel na palaging constantly reminding you of a beautiful life ahead of you, lumalakas ako at lumalaban ako. Kasi kung wala naman yun, di ba? Just kung hindi ka ma-motivate, hindi ka ma-motivate. Totoo. Work harder and focus, get focused. No? Kaya si Kiara is such a blessing, such an angel. She's such an angel. She is. And you too are an angel to your parents, di ba? Kumusta ka naman? As a son, recently I knew that si Chaps, Direct Chaps, ay brought his father along with his, of course, family. They went abroad. Tinreat nila ang daddy nila to an out of the country vacation. At alam ko masaya-masaya ang tatay mo. Kumbaga, ang ganda-ganda ng relasyon nyo. Was there someone missing? Natanggap ko na unti-unti na wala na si nanay. Kasi sinasabi ng mga tita ko na kapatid ng nanay ko na hanggang sa kabilang buhay, ibinubulong ka pa rin ng nanay mo sa Diyos. Kasi nung sinabi ng tatay ko na 75, 76, sino bang mag-iisip na makakapunta ako sa 3 bansa sa isang pagta-travel? And I heard him saying that. Hindi alam ng mga kapatid ko, pumunta ako siya, umiiyak ako. Kasi kinuwento ko sa'yo yun, di ba? Kasi, ang sarap lang na yung mga pagkukulang mo dati, yung pagkakamali mo dati, yung nakalimutan mo sila because of your addiction sa ibang bagay at focus sa ibang bagay. And finally ngayon, bumabawi ka. Pinasalamatan ko ang Diyos kasi na-heal niya ako sa isang kumunoy. Nag-heal. I was playing like an animal. Wala akong pakialam sa pera. 100,000, 200,000, 300,000 sa isang gabi na hindi naman kami mayaman pero kaya kong magpatalo ng ganun. Na nakalimutan ko na ang mga magulang ko, ang pamilya ko pala, ay hindi naman ganun kayaman na pwede ko naman palang itulong at iparamdam sa kanila at palasap sa kanila yung mga bagay na nalalasap ko. That moment when my dad said yung mga words na yan, sobra yung gratefulness ng puso ko na naibinago ako ng Diyos and finally, focus na ako sa pamilya ko. At isang anak na masasabing tunay na nagmamahal, hindi lang sa mga magulang, kundi pati mga kapatid. And yun yung biggest achievement ko siguro ngayong taon na to. Kung yun ang biggest achievement mo, was there something that you've regretted immensely? Kasi alam ko that you are your mom's favorite. Di ba? Kumbaga, siyempre may mga bagay na may mga tanong tayo sa mga sarili natin. Sana... Noong panahon nabubuhay ang nanay ko, sabi ko gusto ko siyang dalhin sa ibang bansa pero hindi ko nagawa sa kanya yon. When you had the chance. When I had a chance. Kasi mas focus pa rin ako kahit nagda-dialysis na siya noon. Ako lang ang ginagawa ko lang noon ay hahatid ko siya. Kapag may time ako maghahatid sa kanya sa hospital for dialysis tapos kakain lang kami. But never that I had a chance or I thought of doing that to her. Yung kapatid ko nagawa niyang padalhin sa Singapore ang nanay ko bago siya namatay pero ako wala. Yun siguro yung mga regrets ko of forgetting about doing something for my mom. Pero, ngayon, naisip ko, kung hindi siguro nangyari yan, maaaring hindi ako ganito, yung, di ba, nire-redirect ka naman ng Diyos eh. Basta importante, alam mo, nagdadasal ka, at yun ang pinagdadasal mo. At i-redirect ka niya sa tama. Maaaring may mga regret tayo, pero alam mo na may purpose at may reason yan. For you to become big. And I think I became bigger because of the regrets and the mistakes I did in my life. At naniniwala ka that your mom is watching you. Watching over you. Nung nasa Tagaytay kami, like, nung we were celebrating, may paro-paro na naman. Sabi ko, ganito. Naniniwala ka sa ganun? Oo. Ako rin eh. Maaaring hindi naniniwala yung iba. Di ba? Pero ako, Totoo maniniwala ako doon kasi nga sinasabi ko, kay Leanne nga nagpapakita siya sa dreams. Ako sa hindi eh. So papaniwalaan ko na lang na yung paru-parong yun ng nanay ko. Di ba yun kanalaki naman natin? At hindi naman ikamamatay kapag hindi ka naniwala ka doon. Di ba? At saka mararamdaman mo. Mararamdaman mo. Basta,
sa lahat ng mga successes and happiness na meron ako ngayon, like, I will always see butterflies. I don't know why. What were there things na hindi mo nasabi sa nanay mo? Hindi. Nasabi mo na. Nasabi ko lahat kasi na yung nanay ko. Pag halimbawa, sabi mo nga sa Pangasinan, di ba, ilang oras ang biyahe doon, 4 hours. Siya ang maghahatid sa akin hanggang sa Pangasinan, talaga? over the phone. Ito naman ako bumawi sa kanya. Kaya nga nung nawala siya, every time na bumabiyahe ako, sobrang nami-miss ko siya. Sabi ko, Saan nandito siya? may kausap ako. Kasi nagdadrive ako mag-isa eh. So, siya kausap ko hanggang sa makadating ako. Nasabi ko naman sa kanya lahat. Kaya siguro, yung regrets or anything, alam ko, nasabi ko sa kanya lahat. Lalo na, alam mo naman, outspoken ako. I speak my mind. I will say my piece. Sasabihin ko at sweet ako. Sinasabi ko gaano ko siya kamahal many times. Hindi lang nakita ng taong ng ibang mga kakilala natin, gaano kakabuting tao, no? Alam natin na meron tayong mga kalokahan din sa mga buhay, no? Pero hindi lang nakita the other side of Chops Manansala. Ako, Nay, sinabi ko sa nanay ko to, Nay, hindi man ako naging mabuting anak, pero itatama ako yon. At ngayon, mas gusto ko maging tama ako kaysa maging mabuti. At yun ang ginagawa ko ngayon, Nay, kasi nagagalit pa rin ako eh. Pag mali, mali. So, maaaring hindi ako mabuti. Hindi ka naman pwedeng tumigil sa ganun eh. Naman, Normal lang naman yun eh. Kaya mas pinipili ko ngayon na maging tama, pero bibigay ka ng kabutihan pa rin. Pero tama ka. Maaaring bilang tama, tatama mo yung mali, magagalit ka. Kasi itatama mo eh. Pero mabuti pa rin yun. Mabuti pa rin yun kasi may tough love na tinatawag. Totoo naman. At saka hindi naman pwedeng ganun-ganun basta-basta lang mababago ang lahat ng bagay. O may mga susundan ka pa rin mga direksyon na kung saan kayo dadalhin ng Panginoon. Dahil mo, nung dumating ka sa buhay ko, ka-birthday po kasi ni nanay, ang nanay ko. Ka-birthday ko mami ni Direct Chops. Sabi ko, ay, parang may binigay pa rin talaga ang Diyos sa akin. Kaya, wala man ang nanay ko ngayon. Kaya nga nanay tawag ko sa'yo, ilang beses tayong benash, no? Kasi, meron ako nanay sa'yo, nakakwento ko sa'yo lahat, kagaya na ikukwento ko sa nanay ko lahat. And, sino pa ako para hindi bilangin yung mga biyaya na meron ako kaysa sa kung ano yung mga nawala. At saka kung sino ako para sabihin pa na eto mga pinagsisisihan ko, hindi na. I will just count thee. At isa ka sa yun sa mga pinili na. Maraming salamat. At anak, sa pagkakataon ito, alam natin that you're not yet 100% very successful. But where do you see yourself mga 5-10 years from now? How do you see Chops Manansala? Ay, ngayon, ewan ko, content na ako. Tumating na ako sa puntong alam ko at sigurado ako na hindi ako bibitawan ng Diyos dahil alam kong pinapangiti ko na siya. At alam ko na lahat halos ng mga gusto niyang gawin ko ay ginagawa ko na. Kaya ang dali-dali na mga maraming bagay sa akin ngayon. Recently lang na nangailangan ako ng ang laki-laking pera. Nilabas ko. Tas, ilang projects lang na eh. Alam mo yan. Sabi ko, grabe talaga ang Diyos. God is so good. May mga answered prayer kasi. Meron. Pero there's a way to an answered prayer. Ano daw yun? Yung tama, dapat yung sa isip mo, i-align mo sa kung anong sasabihin mo, ina-align sa actions na nakikita ng tao. And when you have that, it's easy for our Creator to just give it to you. Na dati-dati ang hirap-hirap. Ngayon, masasabi ko na okay na ako 10 years from now. 10 years from now, wow, 20 years old ng anak ko. Oo. 10 years old, 21 years old na sa anak ko. Yun na lang iniisip ko yun kasi ako, I'm okay. I am very much okay. Every time before you sleep, do you pray? What do you pray about? How do you pray? Hindi ako dumating na ako sa puntong hindi na ako humihingi. Papasalamat ka na. Itinasal ko yun, like 2017 sa isang prayer na sinulat ko, na kinanta ni Diwata, ni David sa isang play. Isang araw, hindi na ako hihingi kung hindi magpapasalamat. Alam kong darating yun, natitiyak ko. And it is happening to me now.
pasasalamat dahil alam ko namang ibibigay naman niya ang kung ano ang nararapat sa atin. Basta maging tamang tao tayo. Papasalamat ako palagi sa kanya. And of course, yung safety ko palagi kasi bumabiyahe ako ng pagkalaya kung saan-saan eh. And protection for Yeah, protection our yun palagi children, and for sa family. lahat. Opo. Lahat ng mga loved ones natin. And I'm sure everybody is also the same. We're on the same page. Kasi syempre sa ngayon, marami pa tayong mga pangangailangan. That's why we ask. Naglalambing pa tayo. Pero kapag meron tayo, alam ko naman na marunong naman tayo mapasalamat sa kanya. Hi, nako, Direct Chaps, you know. At least, unti-unti nating ang iba nakikilala ang tunay na pagkatao ni Direct Chaps Manansala na hindi lahat ng tao nakakaalam. Kaya sa araw na ito, on his birthday, ay ang kanyang kapatid na si Lay Ann Manansala Miklat ay may asan na? Oo, kasi ready na siya. Meron siyang maliit na regalo sa'yo. Just yun. Para lang may celebrate natin ang birthday mo. cake ako. Diba? Sweet. Happy birthday. This is a sweet moment sa magkapatid. Ang pangalawa sa panganay at ang bunso na ang ganda ng tandem nila. Because si Leanne Manansala Miklat, ang siyang aming editor, director namin itong aming OOTD vlog, at siya lahat, na hindi niya masindihan yung cake. Kaya, since it's your birthday, may handa sa yung ating mahal na, halika si Chops. Pakita ka dito. Yes, si Leanne Manansala Miklat, the youngest sister of Direct Chops. OOTD family. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Thank you. Happy birthday to No, you! ang wish ko talaga ngayon ay yung patuloy akong maniwala na I don't want to sound religious, pero sa maraming mga success at victory ng buhay ko ngayon, alam ko siya naman nagbigay. Pero binigay niya yun kasi meron muna ka munang gagawin at papatunayan sa kanya. Yes. At sana patuloy kong mapatunayan at palagi akong lalakas at yung self-control at the self-discipline ko ay ibibigay ko palagi. At sana ay maging successful palalo ang OOTD, no? Happy birthday, Direct. Love OOTD family. We have our new family. Thank you. Kasama rin si Alexa dyan, ha? In fairness Oo to nga, her. Alexa. Thank you. Happy birthday! And may God bless you Thank you, more. I love you so much, anak. I love you very much. Okay? O, ayan, ha? Mga kaibigan, yun lang po. Actually, nagkwentuhan lang tayo. Nagkwentuhan lang tayo because, you know, it's the birthday of one of the most important people on earth, especially sa OOTD. Sa ating mga OOTDians dyan, yes, I know, napakarami, I'm sure na bumabati sa iyo. But of course, anak, aming prayers lang, of course, good health for you. Yeah, God may protect you all the way, your child, your beautiful daughter, Kiara, your family, your loved ones. Sana, yung mga desires of your heart ay i-bless pa ni Lord, ibigay niya sa iyo. At saka, basta we love you. We always pray for you, for your success. Salamat Okay? sa pagmamahal nyo at salamat sa mga OOTD family natin dahil isa rin kayo sa mga naging inspirasyon ko na sa'yo. Thank you kasi hindi ka madamot. Palagi kong sinasabi yun sa'yo. Napakatotoo mo pero hindi ka marunong magdamot. Salamat dahil dumating ka rin sa buhay ko. Sa lahat ng mga OOTD, thank you so much. Ito po OOTD! Oras ng Opinyon. Talakayan at diskusyon. May nanay na grabe, nay. I'm not really comfortable telling people about my life, lalo na in public. But, yeah, maybe, sama ka naman. They deserve to know. Yeah, tama ka naman. Kaya, naku, sana kung ano man yung mga narinig nyo sa akin, sana may natututunan tayo sa bawat isa. Yeah. Ang aking Nanay Joberto Caldito. Maraming salamat and God bless you. May God bless you all the way. Basta tayo just spread love. At saka of course, we have so much love para sa ating mahal na anak na si Direct Chops Manansala. Happy birthday! Sabi hindi ko lalo. Ngayong birthday ko, Yeah. ang sasabihin ko lang, mas gusto kong maging tama tayo kaysa sa maging mabuti tayo. Mas piliin natin maging tama kasi pag tama, Kasama na yun. Kasama Pagiging na ang mabuti. pagiging mabuti. Diba? Totoo. God bless everyone. Bye-bye. Bye everyone. We love you. Mwah. We love you, Nak. Thank you, Nay. Happy birthday, Chaps! Happy birthday, Chaps.
I was thankful to the Lord. Your wish had been granted na may ka sarili na kambale at kondo. And wish ko pa makadakal ka pang blessings sa datang and work para makasaw ko pa karingaling tao. More blessings to come. God bless always. I love you, brother ko. Happy birthday ko sana kumaba pa yung biye mo. Yung good health. Dakala salamat. Kaya ko. And I love you, Koy. Happy birthday, Kuya Chaps. Mabuhay ka hanggang gusto mo. And more blessings to come. Happy birthday, Kuya Chops! Another year to celebrate your birthday, your life actually. And I'm so thankful for all the blessings you have received. Hold on to those blessings you have, treasure them, and continue to dream more. I pray always for a good health for you, Kiara, Kami, and I wish for you for this new life, new beginning. Your birthday is the best career and good health as always. I love you. Hello and happy birthday sa pinakamamahal kong anak, si Direct Chaps Manansala. Yes, anak ha. I hope you enjoy your day and I wish you the best of luck and may God bless and protect you all the way. I love you, anak ha. You know that. Bye-bye. Hello, here's wishing my best friend, Direct Chaps Manansala, a happiest birthday. And I'm wishing you all the best things that will come this year. And I hope all your plans will push through and your OOTD show will prosper more than last year. And I'm praying that together with Nanay Sucaldito, you will reach the height of your success in OOTD. And then for your personal life, I wish that your family will still be blessed, especially Kyra and all your siblings. I'm praying that you will be prosperous. I know the desires of your heart, and I'm praying for the Lord that you're all going to achieve them because you're such a good person. Again, my dear Chops, happiest birthday. Happy birthday, Direct Chaps from Virginia Beach. I'm here now and I'm grateful for our friendship. May you have more travel and journeys to come and be happy. I love you. Happy 40 plus birthday, Chavs. Enjoy your day. See you soon. Love you, Ma. Hey bro, what's up? Happy birthday. And of course, wishing you all the best kahit na magkaiwalay na tayo ng mga ginagawa ngayon. Makakamiss pa din of course doing stage acting with you. Syempre, alam mo naman ikaw ang aking naging mentor at inspiration para pagbutihin ng acting, lalong-lalo na pag nasa entablado. So, happy birthday, bro. Continue to inspire, continue to be a tool, a teacher, of course, a mentor. Dahil yan ang iyong gift na dapat lagi mo lang dala-dala, okay? So, God bless you. I do hope magkita tayo, magkaroon tayo ng kahit na small celebration with some close friends of us. So, God bless you, Looking forward. Happy birthday, Chumps. I am so grateful to have an amazing friend like you. Thank you for the friendship and for always there for me. You know how much you made me strong. You taught me the courage to face every obstacle in life. And you always remind me that everything has a reason. And I should be always excited for the blessings that are coming. You are a blessing to me, Chops. Please continue to be a blessing to everyone. And now that it's your birthday, I wish you good health, of course, and may your life be filled with love and laughters. I love you. See you soon. Hi, Derek. Happy birthday. I'm sorry I can't join you
birthday. But of course, you know, my heart is always with you. And of course, since you are my favorite person in my life, I know that. And thank you so much for being a blessing to me, for being a friend, for being an inspiration. Thank you so much, Direk, for everything. I love you so much. And again, happy birthday. Enjoy your day. Enjoy all your blessings in life. Mwah. Happy birthday, Chaps! Hiling ko na kung ano man yung mga hangad at mga panalangin ng iyong puso ay matupad ng lumikha at nawa ay magpatuloy yung anumang biyaya na ipinagkaloob at ipagkakaloob pa sa iyo ng Panginoon. Maraming salamat sa malalim at napakatagal ng pagkakaibigan at palagi ang dalangin ng puso ko ay kaligtasan, kapayapaan ng puso at kapayapaan ng isip. Happy birthday, Chaps! Direk Chaps, happy birthday sa'yo. Sana mag-enjoy ka ngayong birthday mo. I wish you all the best. Maraming salamat sa lahat ng support mo sa amin, sa lagi mong pagmamahal, and syempre mahal ka rin namin. Nandito kami lagi para sa'yo, and hope ko na lahat ng gusto mo is makuha mo. Lagi kang gabayan ng Panginoon, buhay ka pa ng maraming taon, and mag-ingat ka palagi, Direk. Happy birthday. Ang totoo, hindi ako sanay gumawa ng mga birthday greetings kasi nahihiya ako. The first time nung makita ko si Direk Chaps doon sa taping namin sa Showbiz Now na. Ate Christy, kumusta na po kayo? Hello rin, Ray Chica and Wendell. Namimiss ko ang Showbiz Now na. The first time nung makita ko si Direk Chaps sa taping nga po namin, na-intimidate ako. Totoo po yan. Kasi yung itsura niya, ang gwapo niya, ang kinis niya, parang ang yaman-yaman. Kasi pagkamayaman po yung nakakarap ko, nahiya po talaga ako. kasi yun siguro yung nature ko. Kasi nga, di ba, apo kang mayaman si Direk. Sabi ko, so kinakausap niya ako. Kino-congratulate niya kami. Sabi niya, congratulations, ganda na yung programa niya. Tumabi siya sa akin. Naasiwa ako. Direk, sorry talaga. Naasiwa ako. Medyo lumayo-layo ako ng konti. Kasi nga, ang kinis-kinis niya. Ewan ko, Direk. For sure, maluloka ka rito sa revelation kong to. Ang kinis-kinis niya. Tapos sabi niya, meron daw silang yung stage play na gagawin sa isang school. Di nakikinig lang akong ganun. Nakikinig lang ako talaga. As in super mega pakinig. Eto na. Sumunod na eksena, meron silang vlog ni Jobert Sokal dito. Tapos, katatanggal ko lang nun sa Showbiz Now na. Sabi sa akin ni Jobert, Morley, gusto mo mag-join? Sabi ko, wag na muna. Sabi ni Jobert, sa bagay, wag na muna. Opo, totoo talaga. I-join sana talaga nila ako dyan sa OOTD na yan. Pero bakit naman sa kanilang dalawa? Siguro kung na-join nila ako dyan, matagal na silang wala sa ere. Dahil late ako lagi. Hindi. Sa totoo lang. Nanonood lagi ako ng OOTD. Natutuwa ako sa kanila ni Jobert. Ang tatalino nila. Napakatalino ng programa nila. Si Jobert, palibhasa, matagal ko ng kaibigan yan. Kahit hindi kakinisa na tulad ni Chaps.
napakabait na kaibigan. Eto na ngayon. Eto na ngayon ito. Ito naman si Jobert. Kahapon, kaninang umaga, tanghali, at ito ngayon pagkatapos ko ng programa, tinatawagan na naman ako. Yung bati ko raw kay Chaps. Ewan ko, baka pagsisihan niya. Bakit niya ako pinabati-bati? Naku, eto pa ngayon. Eto pa ngayon, bumabati na ako. Nag-iisip ako ngayon kung ano sasabihin ko kay Chaps, kay Direct Chaps. Ito naman talaga si Jobert. Siguro ang masasabi ko kay Direct Chaps, thank you doon sa binili mong pastillas. Nagkasama po kasi kami niyan sa Boracay. Nag-taping sila doon. Hindi, si Direct Chaps, ano pa ba masasabi ko? Feeling ko mabuting tao yan. Hindi ba kami mag-close na close? Parang feeling ko mabuting tao yan si Direct Chaps. Kasi guwapo nga siya. Makinis nga siya, di ba? Tsaka, yung napagtyagaan niya yung ugali ni Jobert. Yun lang, isang patunay na mabuti siyang tao. Anyway, maraming salamat, Direct Chaps, sa pagiging mabuti mo sa akin. Sana lumawig pa at humaba pa ang iyong buhay. Marami ka pa sanang matulungan. Sumaiyo ang good health. At sana marami ka pa rin matulungan. Dahil alam ko tumutulong ka. May mabuti kang puso. Maraming salamat, Direct Chaps. Happy birthday po sa iyo. Salamat po sa pagiging mabuti nyo. Saludo po ako. Thank you so much. Happy birthday.